internet. Welcome to Joseph's World. This series is called Mother Joseph Focused and is brought to you by Joyce Pharmacy. I'm excited to introduce to you my first political candidate to be interviewed on video and second guest on this channel, the one and only Attorney Vinny Cyrus Ribadumia. As part of his educational background, his pre-law degrees include having a Bachelor of Science in Marine Transportation and a Bachelor of Arts in Political Science. He took both courses at the University of Cebu. He later received his degree in Bachelor of Law at the same university. Later, he took his Master's in Public Administration at Southwestern University. The following are the details regarding his work experiences in the private sector and the public sector. The first question is, what was your first job? I requested a good friend sa una nga namatay na baya to si Aning Ruin, sila ni Rinrin Milan. Nagpatabang ko nila nga makasud pagka-working scholar sa University of Cebu. Okay. And I considered it as a decent job while studying. Kay namay gamay nga allowance, Sir Jay. So Okay. it's really a job. Yes, correct. So I work while at the same time studying. Yeah. In University of Cebu. My work, Sir Jay, is to ng laboratory assistant. Yes. So mag-provide og mga aparatos for experiments sa physics and chemistry laboratory. Fantastic. Yes. Now, once nag-graduate ka sa law, right? Did you join a legal firm or did you start your own legal firm? I start my own legal office. Wow, that's Sir Jay. very Yes. guts, you know? I Yeah. mean, really, so getting clients, was it difficult? At first, Sir Jess, medyo lisod yun. But I took the advice of my of some lawyers nga na una sa ato Okay. and then mingon na sagid sila nga musuot lagi na naragay kliyente niya kuwat lang kag 5 years sa imong practice magaan-gaan na ang imong pagtrabaho ug ang imong kinabuhi siguro. So there's Dabta nam lang 5 years just mao naman gyapon. Pobre ra gyapon. Humble lang. Okay, as far as the public sector, no, sa government ba, how long have you been working in the government? And then what position did you have or have before? And for how long? Okay, Sir Jess. Thank you. Year 1996, Sir Jess, I started being connected with the government service. So, public servant na ta, year 1996 pa lang. So, I was elected as SK Chairman of Poblacion. At the same time, the SK Federation President of Madre de Dios. So, 1996 or 16 years old ko ato, kaning ex-officio member na ta sa Sangguniang Bayan. So that was 1996 to 2002. Then after ana, Sir Jess, nahimo tang konsihal pagka year 2007 to 2010 nga term, then 2010 to 2013 nga term. Niundang ko sa politics to 2013 kay wa namin nilansar. I and Consihal Julius ato nga time, wa mi nagpa-re-elect ato nga time. Then nahimo ko tang barangay captain of the same year. So that was barangay captain of Poblacion. So December 2013 siguro to. Then hangtod sa year 2016 nga term. Then pagka May naman sa 2016 nahimo tang konsihal. Di nagpa-elect as vice mayor but wa man ta na kuan. So nibalik ta karon sa year 2022 and I am incumbent SB member of the municipality of Madre de Dios now. Okay. The reason, okay, that's one question I would like to ask you, okay? An honest Yes. answer, okay? Why did you become a public servant? Sa una, labi na atong 16 years old pa, Sir Jess. Idealistic ay ta. In fact, that was the time nga kanang ang SK gibalik. So kami ang from kabataang unsa kay sa panahon nilang Amy Marcos, KB, kabataang barangay man siguro na sa una panahon lang ay from martial law days
mao to nga time ang pagbalik sa sangguniang kabataan sa mga youth, pagpaapil-apil sa youth sa political and social affairs sa gobyerno ato nga time. So second batch me sa SK, and ato daghan tag gusto nga mahitabo as batan-on ato nga time. So dili na pud sa panghambog, Sir Jess, medyo naman pud tayo nabuhat diha sa lungsod nato, not only as SK chairman but also an SK Federation president. Dili lang sa sports but may mga infrastructure projects kita nga nabuhat man ganing sa una. What particular? Kuan lang, in particular lang naghimon ta mig SK building ato nga time. Kapantay mo anang gihimo nga peso karon. Okay, what happened to it? Actually, SK building yun na sa una it's financial assistance man siguro from one of the board members sa una, then punan ni Mayor Salazar sa una o gamay naman pero manang wa na human gyud kay sa So, una right now, so existing right now. yes, gihimo na siyang piso office karon. Okay. Sa una gihimong piso at the same time MPDO Okay. office. Yeah. So karang kilid sa post office. Yeah. It's ang kuan gid na unta ang original design is SK Federation building. I see. Yes. Okay. And second, ang few to mention lang kabantay mo atong diha sa Iris sa una, Sir Jess, nga murag naay parula diha nga structure sa una. Pinangayo to nato sa una kay board member Mar Martinez. So ang plano ta gid nato is dako na siya, same ang relo, same anang sa Timex, but due to the kanang gamay pa kaya atong influence kag hangyo nga power sa una, mo tong gamay ra pud nga assistant ang mahatag sa ato. But siguro karon if mabalik to and then one way na siguro diha nga depende sa plano sa atong mayor mo cooperate ra kita sa ato. Can you give me an overview sa plataforma sa inyong party? Ang plataporma karon sa among partido, Sir Jess, naay gamay lang gyud nga changes sa among plataporma pag year 2022. Nganong changes man kay sa pagtuig 2022 purely kausaban ra gyud ang among platform sa una, kausaban sa lungsod sa Madridejos, kausaban sa mga sa panggobyerno sa tuig 2022 paubos sa una. Unlike karon, Sir Jess, ang among platform karon is ipadayon ang kausaban. So what nanong nasugdan sa tuig 2022 is ipadayon namon sa 2025 ngadto sa 2028. So mao na nasugdan nato og patrabaho ang munisipyo, padayon na nato. Nasugdan nato patrabaho ang hospital, ipadayon na ni Mayor Villaseran. Nasugdan ang pantalan, ipadayon ang paghimo and then pag-operate sa pantalan. Si Engineer Villaseran tagayod ang makahimo sa. So, regards to infrastructure kanang development, no? Yes. Yung plano before, na nabuhat doon ninyo, start ba ninyo tanan or just these particular kind of projects right now that you mentioned? Or there are other projects nga, what na-mention ninyo, nga what pa na-start ninyo? Actually, Sir Jess, ang Team Villaseran, local one si Budri sa Madridejos, dili hilig magsaad ng project yun. So maski ang munisipyo ba nag-isaad ni Mayor, maski pag tuig 2022. But in terms of planning ba? Planning lang? Yes. What yung gisaad sa mga tao, but you had some plans already ba? Nga, Yes. Gisaad na things. Of all the things that you plan to do, okay, this particular term, no? Na-accomplish ba, o na-start ba ninyo tanan katong plano ninyo? Yes, Sir Jess. You did? Actually, ang hospital, ang part of the plan is to give more and kanang nindot nga serbisyo medikal. Okay. So during the campaign sa 2022, wagin na naisgutan nga magtukod og hospital. Mas nakaisgot gani sa una si Mayor sa year 2016 nga magtukod, but sa 22 na siya nagsaad. But maski wag isaad, tungod kay may plano siya para sa health sa mga Lawisanon, amoy na ni come out ni ang project ng hospital. Okay. What are the major problems we are facing right now in Madridejos? Yes. And how would you solve them? If you were given a chance to solve these problems,
what will be your steps in solving those problems? Okay. One, para nako ba ang usa gyud nga pinaka-importante nga problema sa atong lungsod Sara is the employment. Now, ang pinaka-basic diri nga trabaho nato is farming and fishing. So sa fishing, Sir Jess, naninguha maayo karon ang lakaw sa atong bantay dagat sa pag-apprehend sa mga illegal fishers. Yes, naay mosulti nga una pa man lagi mosulod nga mga illegal. Mao lang gid ni ako ang masulti, Sir Jess. Naninguha ang lungsod. Yes, naay mosulod nga mga illegal, but remote na kaayo na siya nga. Inang panagsa na lang gid na siya. Makasuod man gani sila, Sir Jess, magkawat-kawat na. Magkawat-kawat na gid na. Unlike sa una nga mulumlom diri sa aton kadagatan ang mga seafarer or nanod ra ang mga illegal fishing activities. Diri karon wala na gyud. Magkawat-kawat na sila. Magbantayan nila og asa magmusuroy ang atong bantay dagat, kanos ang biyahe ang atong bantay dagat, so isolated sa kadakupon sa kadagatan, Sir Jess. So di gyud na nato masulti nga 100% efficient. Ang kuno namo na yes, na lapses gamay, na lapses, pero naninguha ang aton mayor nga ma-perfect ni siya. So and then di pud na nato makuha diha dayon within 3 years. So amo nang needed ta og another 3 years para kang engineer pag-rehabilitate sa atong dagat. Now, sa farming naman, ang DA gi-istoryahan nato ni Mayor nga ma-encourage ang mga land owners, labi na ng big owners sa mga big lands, Sir Jess, nga ipapagamit as much as possible sa munisipyo ang ilang mga yuta for farming. May mga steps na to nga gihimo ang maayo naton nga unsa ni siya, municipal agricultural officer. Kwan pa ni siya, designated pa man gud siya, di pa ni siya in his official capacity, but iya na to gihatagan og mga trabaho ang membro sa iyang officer. So and finally, ang nakita gid nako ang makahatag og dakong trabaho diri sa ato, Sir Jess, ang pag-open sa atong pantalan. So daghang job opportunities diri. So aside from farming and agriculture, siguro mapun-an diri sa mga laborer, mga business owners, makakuha man gyapon na sila sales representative siguro puhon. So dako tsansa. So mo na ang part of the plan, i-open yun na ang pantalan diha sa Talangnan. Okay. Just an overview lang, no? Because you've been working sa government for a long time now, Bito. Okay. My question is, what are your achievements in the public sector? My achievement in the public sector. My achievement as far as sa public sector lang ang concerned, Sir Jess. Or accomplishments. Yes. Okay. Sa tuig 2000, kuan man gud na, Sir. Depende sa tuig nga nato ba. So sa karon nga term, Sir Jess, ang dako-dako gyud nato nga na agi karon is napabalik nako sa mapa, di lang sa Cebu but sa entire Philippines, ang sports nato diri sa Madridehos. So we bring several players and athletes not only sa provincial meet but also in the regional meet. Also we compete sa Mandawi City, boxing, sipak takraw, what else, athletics, basta tanan, Sir Jess, siguro nga klase sa sports diri sa Madridehos na pabalik nato ka-active. Right now we are very focused on developing volleyball as a sports nga hilab diri sa mga lawisanon, kay nakita man nato, Sir Jess, nga ang volleyball players karon pareha sa basketball dagkog sweldo. So mo nang i-develop na nato, kay once makuha sila diri, Sir Jess, mas scholar ni sila maka-eskwela o mahalon nga university nga kung dili sila successful as a player, insured ang ilang trabaho sa private sector. But if moasinso si ilang tinuwaan, Sir Jess, as a player, ma-professional basketball or volleyball player sila. Dili lang sa panghambog, Sir Jess, kani si Joseph Sidoripa sa Malbago, before na siya nahimong PBA player, first ever nga pure lawisanon nga PBA player, nakatabang taanan niya, nakakitay
assess niya, nag-backer niya nga makasuod sa University of Cebu High School sa una. Then after that, once matabangan na namang player Sir Jess, iyahan na ng paningkamot. And I'm very proud to tell dalawisanon nga si Joseph Siduripa determinado yun. Pagka player niya sa high school, tanang kugi, tanang paningkamot iyang gihimo para mahimo siyang PBA player. So at least iyahan na after natabangan Tabangan na siya. Yes. So all the things you've done, okay, sa public sector, no? What is your greatest achievement as a public servant? Kuan lang Sir Jess. So nag-isgot naman gid ko Yeah. sa unahan og sports, no? But helping other people siguro Sir Jess is para nako ang pinaka-greatest accomplishment. So sa una pa Sir Jess, makita tag ng mga hayop siguro ginagmay sa tuwa, muhatag baya kita. So kana siguro kay once mo katawa sila Sir Jess nato, dako na kay na kalipay sa tuwa. But then you can be charitable without being a politician or a government official, di ba? Yes, sir. So as a government official, is that the biggest achievement or the biggest Kuan man achievement? gyud Sir Jess. Part naman na daw kaluha na namo ang pagtabang man gud. So tabang ka as yes, musulti tangam even though you're a private individual, mutabang ka sa imong isig ka tawo, mahimo man nimo, but kuan Sir Jess na before tanan private man kita nahimo kong SK so mo tong public. Pero kana nga mga period may mga interval ba? So sa panahon sir nga mga private person ta individual murag lahi ra gyud og public individual ka nga motabang sa imong siga tawo. Okay, if given an opportunity to choose a committee to lead, no? Okay, kaya usually di ba mayor man mo assign niyo, no? Which committee would you like to lead and why? Ting kayo Sir Jess ang kaning sa agriculture kay tungod sa ka-wide sa iyang scope, apil ang sa agriculture, apil ang farming at the same time ang dagat naton, but that committee man God is very crucial and very difficult to implement to monitor as iyang implementation. So lisod kayo siya kay maggunit ka sa mga bantay dagat nga manakop diha nya i-regulate ng mga illegal It's difficult, but activities. is that something that you would like to do if given a chance? As of now sa among setup Sir Jess, murag I No, I mean, like, I like to but daw may naapay ibang iban nga No, konsiya. I mean, scenario, it's just a scenario man eh. Now, given an opportunity nga, so mayor say, okay, which committee would you like to lead? What committee would that be? Agriculture is Agriculture, very, okay. very good Sir Jess. Kay we have as far as farming, okay kayo kay may mga knowledge man pud about farming and pag-develop sa mga crops siguro. But dili sa aspeto sa dagat ang lisod sir. Okay. Lisod. Okay, because you're a lawyer now, I want to talk about the law. Yes. No? What laws or ordinances are not yet properly implemented, okay, or not implemented at all at this time? Yes. What's some mga laws and ordinances? Yeah, probably needs Kanang improving or same sa Davao sir kanang manigarilyo in public places, then solid waste management nato, ang kaning pag-manage sa atong basura, let's say segregation, one man god kinahanglan gid na og disiplina di lang sa atong gobyerno kundi kooperasyon sa mga tao man gud ang needed ana ang mga malawod. And then also kaning wearing of helmets sa pag-drive sa mga motorcycle. Mao na ang mga naa ta existing nga mga ordinance ana but wa pa na fully implement nato kay usahay lisod man pud nga dili ang kaning panggobyerno man god di man ingnon nga balaod is balaod i-follow gid nato. But there are times nga ang practicability usahay lang ba practical nga application niya usahay ikuha na lang for the purpose of convenience sa mga Logisanon Sir Jess ana. But
for the helmet, kami nga mga konsihal, sir, ganahan gid mi pa-implement in Kinsa full. Kinsa- Maski si Mayor kinsa councilors nga in charge sa kaning mga sa Committee. transportation. Oh, okay. Well, that is the committee of Konsihal Owen Tanongka. Yes. Ganahan sa mi. environment kinsa karon si Ang environment si Konsihal Delphine Santillan. Delphine Santillan. Yes. Okay, here's a it's just your opinion lang, ha? Yes, sir. Opinion. Okay. This is regarding the provincial government's action, no? Okay, this opinion, you can answer it or not. It's really up to you, okay? The provincial government, no, gi-upgrade nilang status of Madre Dios from 4th class municipality to immediately to 1st class municipality. And what is the positive and the negative effects or the impact on the lower class and the middle class, especially the business owners bitaw, kanang mga Yes, small business owners nga na business nga rin sa Madre Dios. Okay. What's your opinion regarding that action? Concern. Actually, ang pag-raise sa Madre Dios from 4th class municipality to 1st class is dili siya actually kanang initiative sa province, but kuan ini siya sa ning Bureau of Treasury sa Bureau of Treasury sa national government. So which is nag-include not only the DBM, the Commission on Audit, damo man gud ni siya mga branches of or offices sa government. So sa pag-raise nato sir from 4th class to 1st class, nindot na para sa ato ang lungsod. Ngano man kay ang national ang kaning karaan nga era sa una, national share nato man gud sa national tax allocation nato mudako man pud na gyud automatic labi na sa atong level nga 1st class municipality ta. But sa masulti lang nako na-achieve ni nato kay dako man ang atong income sir. So ma 1st class municipality ka ug makaabot ka og income for the entire year og 200 million pesos. So ang dako nga nakatabang ani is ang MCC nato at the same time ang makwas nga collection nato. So and then ang business sector sa Madre Dios in general pod. So now musulti sila nga ang disadvantage ko sa pag 1st class is musaka ang buhisan nato. Dili sir kay as far as sa pagdumdum lang nako ha, wala pag gi-increase nga buhisan dinhi sa atong lungsod sa Madre Dios. Yes, nakaroy balita nga gipatasan ang buhisan labi na sa duta. So mo na yung gitawag na real property tax. Ang real property tax ang makapa saka ana sa iyang buhisan, ang nay authority ana ang sangguni ang panlalawigan or ang capital in general. So nag-increase man ang capital kay tuig 1996 pa kuno last na i-increase sa real property tax mo nang nag-increase ang kapitolyo. Ang kita naman labi na ang aton kung gihandat nga municipal treasurer, wa man ni sila ilaing concern but to comply with the mandate sa kapitolyo. So mo nang manukot po og insaktong buhisan ang treasury nato sa real property tax. Ang real property tax sir buhisan ka if tag-iya ka yuta. So definitely tag-iya ka yuta, buhisan ka taga tuig. So ang binisayaan ng real property tax is a milyar. So mao na ang nisaka sa among term karon, but some other fees na nga kuan niya like business taxes, business permits nga pagkuha wala man. Nag-agad na sa income pod nga i-declare ninyo. Kay bawo kami nga damo man gani nga mag-under-declare sa ilang business but gi-consider agad na sa atong LGU. Okay, to your opinion, okay? Yes sir. Action ba sa to give the barangay health workers last December the cash cards for especially for Prince Warehouse nga Madre Dios, but instead of giving them cash sa ilang bonus which they did in previous years no? What do you think about that? Concern. Very specific na siya, good specific store lang and cash card lang. So it's a bonus na siya. Sa akong naibawan na sir, that cash card came from the provincial government. Yeah, I know. Kay pag kaning mga BHW workers, yes, palangga ni sila ni Go.
kag gihatagan gid sila prioridad labi na sa mga benepisyo nila, sir. So pag formulate ani nga incentives nila, nagdaghang mga stores from different provinces nga, uy, submit mo kuan ninyo, proposal ninyo kay basta gipang-invite ni sir nga ipahibalo mo ni maghatag og cash assistance, i-honor ni ang card ni hatag from the province kay naay cash equivalent ani nga makuha dito sa Kapitolyo. But previous years, mga Yes. good is cash good, cash ba? And for sa mga langsanon ba, especially ka ng mga Kuan man workers sir, ba? and then sa una man good pud sir, nahitabo nga wa pa nadawat ang kaning assistance, nabaligya na ang ilang dawaton kadto sa mga kaning nagpautang nga But it's still their money. Yes, It's sir. bonus ko na nila. It's a bonus. So, what they do with it, whether they save it, they So- sell it, it's up to them. No? So mao tang nagdaw gihimo ning alternative nga incentive sa provincial government kay para dili daw para mahatag yun daw ang assistance nga ihatag sa mga tao. Why? But mao ra na ang problema. Specific store dili makagusto ang gihatagan sa gusto nilang paliton nga na lang. Nagay uban sir mga hardwares ang gihatagan. So what if public nga tao mapahimo na noon siya or mapa-repair siya. Actually kita maski kita may mga comment kita about ana. I mean, like, if you were... Ang ingon sa provincial government sir Jess is daw puli-puli nila ba cash, then specific cash kay para di ko na mabalik ang ilang gilikan ang mabaligya nga dako kaayo ang interest nga ilang Yeah, gibayaran. but the thing is, I think most of them, they're not selling it. There are Most only a of them. few of them. Most of them are selling it? I don't think so. Okay. I would assume, like, example, bonus, some of them will probably want to pay off ang ilang mga debts, no? Ilang mga utang. Some of them may save. Maybe ang ilang anak kanang mag-eskwela, so mag-save sa pa-anak. In this particular case, magod kay what's happening is what's like control as to what to do with the money except buy certain items sa particular store lang. So for you, if you were in their position, no, let's say you don't have much money, right? You have nakay-anak nga gipaskwela, nakay-utang utang ka motorbike and you have to pay off. Would you prefer to have cash or kaning cash card for kwan sa Definitely ako if beneficiary ko I prefer cash. But kwan sir, mo to ang gingon wala man tay ditaw. Kinsay nag-avail, kalabanan ba nag-avail nga beneficiaries nga BHWs nagbaligya sa ilang kwan, wag tay specific data but mao pud na ang gusto ipaabot sa nga message sa atong provincial government siguro nga ilang gi ana-ana lang kay para sure sila nga maadto gyud sa magamit gyud ang card dili lang malon but mapalit sa mga basic commodities daw in that particular store. Pero kuan na sir, latang-latang na siya. Cash incentive cash na pod nga kuan nga paghatag sa mga cards. But ani lang if ang mga kuan man pud na sir kana siya nga incentive nga gihatag ni Gov is dili gyud na siya kanang di na siya mao ang expectation sa mga LG sa mga BHWs. Selected ra pud na silang gipanghatagan sir. So nagyapoy cash incentive nga nadawat ang mga barangay health workers nato. In addition to that, but if you were the health workers, you prefer cash. cash? Okay. Yes. Okay.